Sa iba pang balita, mga election officers naman ng Bulacan na diskubre ang umano'y mga sa harap ng isinusulong na special elections sa lalawigan ng Bulacan sa susunod na buwan. Ang ulat mula naman sa aming kasamang si Alvin Baltazar. Halos isang buwan na lang ang natitira para sa ikinakasang recall election sa pagka-gobernador sa lalawigan ng Bulacan. Nabalutan pa ng dagdag na kontrobersiya ang isinusulong na petisyon. Kasunod na rin ito na umano'y nadidiskubreng mga peking pirma na nakalagda sa petisyong makapagsagawa ng special election sa Bulacan sa susunod ng buwan. Ayon kay Comelec Region 3 Director Attorney Temi Lambino, lumalabas na sa maraming mga nasuri na ng election officers ng Bulacan na pirma ng mga petitioners, karamihan sa mga ito ay falsified umano. Example, in Mikawayan election officer si Ate Bless finished 525. Out of 525 objected signatures, 497 of the objections were granted. That is 94.67%. At yung denied is 28 out of 525, and that would be 5.33%. 90%. 90%. In Malolos. In Malolos, mga ganun din, mga 80-85%. Tapos yung meron pa kami na-discuss kanina na ganun din, almost the same. Sinabi ni Lambino na sa halos 320,000 petitioners, 84.2% lang ang napasailalim sa kanilang verification kasunod ng kinatigang petisyon ng mga petitioners na i-terminate na ang verification proceedings. 240,000 dito ay contested. Pero bago pa man sinimula ng pagsilip sa authenticity ng mga lagda ng petitioners, una nang nagpahayag ang ilang election officers na duda silang matutuloy pa ang recall election dahil sa gahol na ang mga kinakailangang paghahandang atupagin. Pero ano't anuman anya ang pasya ng Comelec N-Bank, ito susunod at wala silang magagawa kundi ang ipatupad ang anumang direktiba nito. We still have to finish our decision. Tapos ay iakyat pa sa Comelec and Bank. Merong 3 days to appeal. Yung big party give the Comelec a certain period to decide the appeal. Bababa pa sa amin yun for us to certify, to do the proper certification. You do the mathematics na. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.